Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong August 27 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, kahapon po ay itong si Shiba Inu ay bumuo ng isa na namang pong bearish candlestick. Yan, sinundan po niya yung bearish candlestick niya nitong nakalipas na August 25. Kaya nagpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. Yung inaasahan po natin na magiging galaw nitong si Shiba Inu sa nakalipas po na technical analysis natin ay makakaranas lamang po siya ng retracement dito or minor correction dito sa major support line natin dito. Pagkatapos ay magpapatuloy po siya muli sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero ang nangyari po rito kahapon ay tumagos po siya rito sa ilalim ng major support line natin dito na 40 digits 1482. Pero posible pong ang inaasahan po natin dito ay posible po itong isang false breakout lamang. Yan, yung pagkabasag ng major support line natin dito ay posibleng isa lamang po itong false breakout at malamang ngayon or sa susunod na araw ay makakabalik rin po siya dito sa ibabaw ng nabasag na major support line natin dito. Pero sa ngayon ay update po muna natin yung nabasag na major support line natin dito at gawin po natin itong resistance line ngayon. Kasi yung market price ay nasa ilalim po nito ngayon. Yan, yung color coding po natin dito is lahat po ng mga kulay green ay mga resistance line at lahat naman po ng mga kulay red ay mga support line. Ngayon ay masasabi ko po na mataas ang posibilidad na itong si Shiba Inu, ang market price po ni Shiba Inu ay makakabalik po dito sa ibabaw ng major resistance line natin dito sa presyong 40 digits 1482. At ang aking mga basihan kung bakit ko po nasabi yan, syempre unang-una ay meron po tayong breakout dito sa ating triangle pattern na ito. Yan, isa po itong bullish breakout sa upper portion ng ating triangle pattern na ito. Kaya isa po yan sa mga nagdudulot ng bullish pressure kay Shiba Inu. At syempre, yung nakaraang bullish breakout na rin po niya sa major resistance line natin dito. Kaya ayan, posibleng considered pa rin po ito na isang minor correction yung kanyang naranasang pagbagsak na ito. Kaya ayan, yung ating dalawang indicator po rito ay bullish pa rin po yung kanilang ipinapakitang signal. Kaya yan na rin po yung aking mga karagdagang dahilan kung bakit ko nasabi na maski bumalik po rito sa ilalim ang market price ni Shiba Inu sa ilalim po ng major resistance line natin ito ngayon ay mataas pa rin ang chances na makabalik ito sa ibabaw nito. Kaya yan, unang-una ay yung ating Hall Street indicator dito ay nananatili pa rin po na kulay green. Kapag kulay green po ang pangangatawan nito ay ibig pong sabihin ay bullish ang market momentum or bullish po ang kalagayan ni Shiba Inu. At sa mga hindi po nakakalam, kung pag sinabi po nating bullish ang kalagayan ni Shiba Inu ay uptrend po ang kanyang kalagayan or yung uptrend po yung galawan ng kanyang presyo. Kaya patuloy pa rin po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya pag nakakaranas po siya ng mga pagbagsak katulad nito ay mga bahagya or mga correction na pagbagsak lamang po yan, pero magpapatuloy po ito sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan po ang ibig sabihin or ipinapahiwatig ng ating Hall Street indicator dito. At ang gusto po nating makita rito ay habang humahaba po ito ay dapat na lumalaki yung sukat ng pangangatawan nito. Kaya ayan, at maliban po dyan ay most recent lamang po siyang nagbago ng kulay. Ibig pong sabihin ay medyo mahaba-haba pa yung mabubuong pangangatawan nito. Kaya ibig pong sabihin ay medyo yan, or magpapatuloy pa, mataas ang posibilidad na magpapatuloy pa ang pag-angat ni Shiba Inu. At yan na nga, baka posibleng umabot po siya hanggang dito sa 40 digits 1766 bago po maubos yung bullish momentum nitong si Shiba Inu.
Kaya yan, ngayon ay yung sunod naman po na indicator natin dito sa ibaba ay ang QQE mode indicator. At maganda na rin po yung ipinapakita ng ating signal dito. Lalong-lalo na noong August 22 hanggang August 24. Mapapansin po natin dito na lumaki po yung mga sukat ng mga ito. Yan po yung gusto nating makita rito sa ating QQE mode indicator, sapagkat kapag lumalaki po yung mga sukat nito, ibig pong sabihin ay lumalakas po yung pwersa ng mga buyers na siyang nagtutulak para umangat ang presyo nito. Kaya mapapansin po natin dito, nakatapat po ng mga QQE bars natin na lumalaki yung mga sukat, ay dyan po, yan po yung part kung saan ay umangat itong si Shiba Inu. At yan, kung pag lumiliit naman po yung mga sukat nito, ay ibig sabihin ay makakaranas po ito ng isang correction or retracement. At yan na nga, yung nag-umpisa po rito noong August 25 ay lumiit po yung kanyang sukat. Kaya dyan po naganap yung kanyang bagyang pagbagsak na ito sa kanyang presyo. Kaya yan po yung mga aking naging basihan, mga indicators natin. Ayan, lahat po ng mga indicators natin dito ay bullish na bullish po yung ating yung kanilang ipinapakitang mga signals. Kaya yan, dahil dyan ay masasabi ko po na pat sa bandang huli ay patuloy po sa pag-angat, magpapatuloy po sa pag-angat sa presyo itong si Shiba Inu. Sa tingin ko ay muli po niyang mababasag yung major resistance line natin na nandito sa 40 digits 1482. Pagkatapos ay ayan, magpapatuloy lamang po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan, pagdating naman po sa ating trading or spot trading dito kay Shiba Inu, ay yan pa rin po yung nananatiling aking mga nakaset na mga pending orders dito. At ayan, meron lamang po akong 4 rito na sell pending orders at saka 3 buy pending orders na nakaabang dito sa ibaba. Kung gusto po ninyo akong gayahin or sabayan sa aking simpleng strategy na ito, ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan lahat ng inyong mga kailangan ay inyo na pong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba, kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito, check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.